Gabi pong muli sa ating lahat. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, salamat po sa Diyos sa ating pong mga memory verses. Talagang ang salita po ng Diyos ay katotohanan at makapangyarihan and nakapagpapabago ng ating pananaw sa buhay. Kung paano natin tingnan ang lahat ng bagay ay hinuhulman ng Panginoon sa ibig niya na tayo po ay maging. Kaya salamat po. So ngayon po mga kapatid, ay dadako po tayo sa ating exhortation. So ito po ay part 2 ng ating series patungkol po sa gospel concept. So meron po tayong 8 gospel concept. Nabanggit na po natin to last time. So we have God, man, sin, death, Christ, cross, faith, and life. So tayo po ay nasa pangalawa. At ito po ay matatagpuan po natin sa Genesis chapter 2, verse 7. Genesis chapter 2, verse 7. So ito po yung ating text, yung aking pong memory verse po kanina. Okay, basahin po natin. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So sa ibang translation po ay living soul. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Tunay po na ang katotohanan patungkol sa tao ay inyo din pong binanggit at sinabi sa inyo pong salita. At may paliwanag mula sa iyo pong salita kung ano po ang tao, kung ano po ang kanyang kalagayan, at kung sino siya bilang inyo pong nilikha, Panginoon. Kaya sa amin pong matutunghayan sa gabing ito, ikaw pong patuloy na manguna sa inyo pong tagapagturo, tagapagpahayag na inyo pong gagamitin sa gabing ito at ang bawat isa na maaabot ng inyo pong salita ay gamitin niyo po lamang hindi lamang sa pakikinig kundi sa paglalapat po namin sa amin pong mga buhay ng bawat katotohanan ng amin pong maririnig, Panginoon. Kaya purihin ka, Ama, sa bawat salitang mapapakinggan po namin na ito'y mula po lamang sa iyo at patuloy po na magbigay sa amin ng patuloy na direction kung paano po namin ibabahagi ang mabuting balita sa mga tao, Panginoon. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ang pamagat po natin mga kapatid is again, the gospel concepts as viewed by an evangelist. So, paano ba dapat tingnan o tanawin o tingnan ng isang ebanghelista o ng isang tagapaghatid ng mabuting balita ang katotohanan patungkol sa Diyos? So ito po yung atin pong last time na exhortation. So sino ba ang Panginoon at sino ba ang Diyos sa likod ng ating pinapresent na mabuting balita? So siya yung ating Diyos na nag-akda ng ating pananampalataya. Siya din po ang Diyos na nag-i-invite sa atin na tayo'y manampalataya sa Kanya. At siya din po ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa patungo sa palanghanggan o sa hinaharap. At ngayon po makikita naman natin kung ano po ang katotohanan ng Biblia patungkol sa tao. So the second part ng ating pong gospel concept. So again, ang ating pong objective is to appropriate the truth about men. Not only in evangelism, but also in an actual and practical sense. So, hindi lang sa pag-iebanghelyo natin na maibahagi ang katotohanan patungkol sa tao, kundi kung paano din po natin ilapat sa ating sarili ang katotohanan ito. Bilang isang ebanghelista. Hindi ho ibig sabihin na tayo isang ebanghelista ay exempted po tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tao because in the first place, tayo din po ay isa sa mga iniligtas ng Panginoon. Tayo din po ay isa sa mga nilikha ng Diyos. At dito po makikita po natin sa text na atin pong pag-aaralan. So ang sabi po dito sa Genesis 2:7, Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. So ano po ang mga katotohanan ng makikita natin na nakapaloob po sa talatang ito? So bilang isang ebanghelista, paano natin ipinipresent ang katotohanan patungkol sa tao? Dahil marami pong mga nangangaral po ng Biblia na kung saan ay itinataas po ang tao at ibinababa po ang salita ng Panginoon.
Yan po ay isang napakamaling pangangaral. Okay? So, meron pong klase ng pangangaral na ine-elevate ang kabutihan ng tao, ine-elevate ang kakayanan ng tao, ang impluwensya ng tao sa halip na malaman niya kung ano ang sinasaad ng Biblia patungkol sa kanya. Kaya, papaano natin ipinipresent o pinipresent ang katotohanan patungkol sa tao at saan tayo nag-uumpisa? Baka nag-uumpisa tayo sa filosofiya ng mundo, hindi sa Biblia. Di po ba? Kaya lagi po nating binabanggit sa Bible study na ang Biblia lamang ang ating source, ang ating reference sa lahat ng ating mariginig sa oras na ito. Hindi ho natin sinasabi ang mga bagay na ito na hindi pumula sa salita ng Diyos. So, hindi ho tayo humuhugot sa karunungan ng mundo o sa karunungan ng mga pantas na walang pagkakilala sa Diyos. Kaya, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaaring magawa ng isang ebanghelista ay ang hindi sabihin sa mga tao kung sino talaga sila. Kung ano ba talaga sila sa harapan ng Diyos. Ano po? And how they came into existence. Paano sila naging tao? O paano sila umiral? Paano nagsimula ang pag-iral ng tao? At ang dahilan kung bakit sila umiral? So ito yung mga mahalagang tanong patungkol po sa tao. Bakit nga ba ako nandito sa mundong ito? Bakit ba ako humihinga sa 2 butas ng aking ilong? Bakit ba ako ipinanganak at meron akong ganitong buhay? Miserable. Di ba? So, yan po ang isa sa mga maaring way para maipresent po natin ang mabuting balita at nakapaloob din po dito sa mabuting balita kung ano po ang tao. Kung sino ba ang tao sa harapan ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nananatili sa mga maling paraan ng pagbabahagi po ng mga bagay patungkol sa Diyos, so hindi ang Diyos ang ating pinipresent o ang ating Panginoong Jesus, kundi maaaring tayo po ay isa lamang sa kinatawan ng sandaigdigang ito. Ano po? So katulad po ng mga evolutionist na hindi ho naniniwala sa paglikha ng Diyos, na ang tao daw po ay evolution mula sa unggoy, na ang unggoy din ay evolution, di ba? Mula sa mga organismo, okay? Nag-start daw po sa mga microorganism, hanggang sa naging unggoy, hanggang sa naging tao. So kung totoo po yan, bakit thousands of years na po ang nakalilipas, tao na ho siya, hanggang ngayon, tao pa rin. Di po ba? So ibig sabihin, ang evolution po talaga ay hindi totoo. Ano po? What if kung halimbawa 10,000 years from now, ano kaya itsura ng tao? Kung ang evolution ay tama. Pero wala pong pagbabagong nangyari in a span of 1,000 years. Kung ano ang itsura ng tao before at kung ano ang itsura ng tao ngayon. Amen? Ano ho? So wala pong mga proofs or patunay na talagang may evolution nangyari. Ang pinagbatayan lang po is just yung similarities na meron po ang mga apes sa tao. Di ba? And maaaring maging humanist din. Ano po? Kapag hindi ho biblical ang ating pagpapaliwanag patungkol sa tao. So, yung intellect ng tao, ang masyado nating binibigyang diid. Ano ho? Katulad po ng ating henerasyon ngayon na talagang mataas na ang antas ng karunungan ng tao kung paano niya likhain ang mga bagay-bagay. Di ba? Maaari ding mauwi sa pinakamalala sa lahat. Kung ang ipinopromote natin ay ang tao, at ito ay ang pagiging isang ateista na hindi naniniwalang may Diyos. Kaya ang kanyang focus is ang tao. Ang pinakapamantayan niya sa lahat ay ang tao. Kaya ngayon, sa atin pong pagbabahagi ng Biblia, maging maliwanag po sa atin, ano ba ang tao ayon sa Biblia. Okay? So meron po tayong 3 mahalagang bagay na makikita dito po sa ating talata. The first point here is the uniqueness of man's creation. So ano ba ang pagiging natatangi o bakit ba natatangi ang paglikha ng Diyos sa tao? So kung mapapansin po natin from Genesis 1, the account here is the 6 days. Di ba? So the first 6 days ng creation ng Panginoon ang mababasa po natin sa Genesis 1. Pagdating naman po sa Genesis 2, makikita po natin yung mas detalyadong kaganapan sa pang-6 na araw, kung kailan nilikha ng Diyos ang tao
ayon sa kanyang wangis at larawan. Di ba? Kaya dito po sa chapter 2, makikita ho natin paano nilalang ng Diyos ang tao. So ito po ang makikita ho natin, the uniqueness of man's creation. In verse 7, it says, "Then the Lord God formed the man of dust from the ground." So the Lord God formed. So throughout the book and the first two chapters of the book of Genesis, makikita po natin that there is a one who exists, sabi dito, sa lahat ng panahon na walang simula at walang wakas, at ito'y walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos na ito, the Lord God, sabi dito, formed man. So, hinubog niya. Kasi yung pong formed, kung titingnan po natin sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin po nito is mold or shape. Katulad po ng isang potter. Katulad po ng isang magpapalayok kung papaano niya sineshape yung luwad sa hugis na nais niya. So yun po yung idea nung salitang formed. Na ang tao ay hinulma ng Diyos sa hugis na nais niya. Kaya kung titingnan natin ang sarili natin, Panginoon, parang may sala. Panginoon, bakit ganari ang aking mata? Okay? So hindi po. Remember that we are created by God. Okay? So hindi po ganon. Ang idea po, pag sinabing may mali sa paglikha ng Diyos, kung titingnan natin yung ating physical appearance, o kung halimbawa yung balat natin, kulay ng ating balat, so hindi po. Because remember in Psalm 139, ano po sabi doon? We are fearfully and wonderfully made. Amen? Amen. We are fearfully and wonderfully made by God. So hindi po sinabi doong fearfully, only made by God. Ano? Para katakutan natin ang sarili natin na tayo sa paglikha ng Panginoon. No. But we're fearfully, inilagay ng Panginoon sa ating puso ang pagkatakot sa Kanya at mamangha tayo sa ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? So the fact na kung meron man tayong pinagdadaanan sa buhay ngayon, isipin na lang natin na ang Diyos na nagligtas sa atin, siya din ang Diyos na humubog sa atin at nagbigay ng buhay sa atin. Na ang sukatan ay ang kanyang kapangyarihan, kaya niya ito'y pinagkalob sa atin. Okay? So again, God formed. So that is to mold or shape the man of dust from the ground. So tayo ay mula saan? Sa alikabok. Alabok. So ito pong tinatawag nating Adama sa salitang Hebrew. So that is dust. That's why going back to the account of creation, why is it unique? Because in Genesis 1, ano po maobserbahan po natin sa paglikha ng Diyos? Sinabi lang ng Diyos, let there be, and there it was. Okay? Sinabi ng Panginoon, magkaroon. Sinabi ng Panginoon, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, magkaroon ng mga bituin, magkaroon ng mga planeta, magkaroon ng atmosphere, okay? Magkaroon ng mga ibon na lumilipad, mga hayop na gumagapang, at nagkaroon. Ngunit pagdating sa tao, makikita po natin, God formed. So, hindi lang sinabi ng Diyos magkaroon ng tao. Di ba? Wala tayong mababasang, sa pamamagitan lang ng kanyang salita, nagkaroon agad ng tao. Hindi yun magical, in a magical way na basta na lang lumabas ang tao kung ano yung kanyang itsura. But ang sabi dito, He formed the man, okay, of dust from the ground. And he was created differently. Because, una, sabi dito, He created man, He formed the man from dust. Okay? The man of dust from the ground. Mula sa lupa. Kaya tayo po, ang katawang ito is lupa. Yan po ang sinabi ng Biblia. That's why the man of dust signifies uniqueness among God's creation. He is somewhat a byproduct of other things that God created by the power of His Word. So, ibig sabihin, hindi tayo sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos tayo nabuo at naging tao, tayo ay somewhat a product o produkto ng isang bagay na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bibig at ito ay ang lupa. Kaya tayo ay galing sa lupa, okay? At babalik din sa lupa. Marami hong talata sa Biblia tayong mababasa
na talagang ito po ang mangyayari po sa atin. Okay? First is that a man of dust signifies uniqueness among God's creation. And then letter B, man of dust signifies his lowliness. Kaya hindi po pinili ng Diyos ang isang pambihirang material para buuin niya ang tao. Okay? Hindi siya pumili ng halimbawa ay ginto, hindi siya pumili ng pilak, hindi siya pumili ng anumang magandang elemento na kanyang gagamitin para likhain niya ang tao at hubugin niya ito, kundi ano po ang pinili ng Diyos? Lupa. Sapagkat ang lupa, ang sabi dito, is a humble substance. Dust is a humble substance. And it signifies the fragile nature of humanity. So, yun po yung significance pag sinabing alabok pagdating sa atin. Walang dapat ipagmalaki ang tao sapagkat siya'y lupa lamang. And he is fragile. Okay? He is fragile. So, saan ba natin nagiginig yung salitang fragile? Yan. Kailangan talagang maingat nating ginagamit. Maingat natin siyang hinahawakan. Hindi yan yung tipong hindi basta-basta masisira, hindi basta-basta mababasag. Kasi yung fragile usually yan sa mga babasagin. Kailangan ingatan ang pagkakahawak. Kapag hindi, mababasag. So, that is fragile. So, ganun din po ang tao. Sabi dito, the fragile nature. Okay? Yan po ang kalikasan ng tao. Genesis chapter 3, verse 19. Ano po sabi dito? Mababasa po natin. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. So ito pong sinabi ng Panginoon kay Adan bilang sumpa sa kanya na kailangan mong paghirapan ang iyong kakainin, pagpapawisan ang iyong ikakain hanggang sa ikaw ay bumalik sa pagiging alabok. Dahil ikaw ay mula sa alabok. Which is true until now. Di ba? Ito ho ang nangyayari sa tao. Siya'y galing sa alabok at siya'y muling babalik sa alabok. Okay? That's why number 2, a man of dust signifies his lowliness. Kaya hindi ho daan ng tao ang anumang bagay para ipagmataas niya ang kanyang sarili sapagkat sa kanyang pagiging tao pa lamang, siya'y mababa na dahil siya'y galing sa alabok. Okay? And then letter C, man of dust signifies his dependence o ang kanyang pagiging depende sa kanyang manlilikha. Hindi siya magiging kung hindi dahil sa manlilikha. Hindi siya mabubuhay kung hindi dahil sa kanyang manlilikha. Hindi magkakaroon ng hugis ang kanyang pagiging tao kung hindi dahil sa kanyang manlilikha. Kaya nandun po yung idea na since siya ho'y hinulma mula sa lupa, siya'y magiging dependent at patuloy na maging dependent sa lumikha sa kanya. Without God forming the earthly material and giving the bread of life, how He could come into existence? Paano siya magiging kung walang Diyos na lumikha sa kanya? Kung walang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay? Kung walang Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas? Kung walang Diyos na nagbigay sa kanya ng mga talento o kakayahan? Kung walang Diyos na nagbigay sa kanya ng anumang bagay na pwede niyang ipagmalaki? Kaya ang itinuturo po ng salita ng Panginoon patungkol sa tao is instead, tayo po ay bumaba, magpakababa sa Diyos na lumikha sa atin. At tayo maging dependent sa Kanya. That's why this is God's special way of creating man. Okay? That we are formed from the dust, and it serves us as a reminder to be dependent on Him. Just like in Psalm 103, mababasa po natin in Psalm 103 verse 14. Okay, sabi po dito is, For He knows our frame. He remembers that we are dust. Naaalala ng Diyos, alam ng Diyos na tayo mga alabok lamang, kung kaya't alalahanin din po natin na tayo mga alabok lamang na tinawag ng Panginoon para magbigay pugay at purihin siya. Hindi lang tayo ang laging nasa sentro ng atensyon. Ang itinataas natin ay ang ating sarili. Okay? So this is the first one, the uniqueness of man's creation. Natatangi. Kaya yung tinatawag po nating highlight of God's creation. Ano po? Is no other than man.
So next point is the vitals. So when we say vitals, so kapag sinabi mo nating vitals is mahalaga. Maaaring hinulmatayan ng Diyos mula sa pagiging alabok, so meron na po tayong katawan, but without the breath of life, kung wala yung hininga ng buhay, anong mangyayari po sa atin? Di ba? Mananatili tayong lupa. Nagkaroon lang tayo ng hugis, pero mananatili tayong lupa na walang buhay. That's why it says in the text, in verse 7, and breathe into his nostrils. Okay? He formed the man of dust from the ground and breathe. Hiningahan niya. Okay? Ang tao. So this is Adam, of course, the first man. Into his nostrils, the breath of life, o ang hininga ng buhay. Without the breath of life, of course, wala tayong buhay. Without life that comes from the source of life, wala tayo dito sa ating bahay panambahan. Di ba? Wala tayong kamalayan sa mga bagay-bagay. Ano po? Kaya, the vitals of man's creation. So, there are 3 subpoints again here. Sabi for dito first, is breath of life signifies God as the source of life. Sino ang nagsimula o nagpasimula ng buhay? Di ba? Sino ang nagpasimula ng buhay? Kung titingnan po natin ang talata, ang Diyos. Kaya yung meron pong isang awit na Tagalog, ang sabi daw ay, ang kanyang ina ang nagbigay ng buhay sa kanya. Ano? O ang magulang niya ang nagbigay ng buhay sa kanya. Hindi po tama yon. Because kung titingnan po natin, the source of life is God. Okay? Ang Diyos po ang pinagsimulan ng buhay. Both physical and spiritual. Mapapisikal man o spiritual na buhay, ang Diyos po ang nagbibigay. Kaya ang tao is a combination of earthly, natural material, and life-giving power from God Himself. Ang tao ay kombinasyon ng lupa at ng spiritual o ng buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya tayo po ay special. Okay? Special po ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya maganda po talagang i-share. Sabi nga nakaka-excite po na i-share po ito sa Bible study. Na pagka naka-encounter po tayo ng ng masyadong yung kumbaga ang kanyang leaning isa sa science, sa evolution. So, ito po yung proof na talagang hindi po, na hindi ho ang tao yung nag-evolve lamang mula sa pagiging unggoy o mula sa unggoy naging tao, kundi ang Diyos talaga ang lumikha at ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanya. He is more than dust or physical substance, and He was given by God the source of life with the breath of life. Okay? And this breath of life is yung tinatawag po nating the Spirit. Okay? So, kasi sa Hebrew word, ang ginamit po diyan is ruach. Ano po? Ruach. So, nakakamiss din. Ano po? Narinig po natin yung dati. Okay. Next, breath of life signifies God's power given to man to animate him. Ang hininga ng buhay ay nagdidiin din sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang sa pinagmulan ng buhay na meron po tayo, kundi doon sa kapangyarihan ng Diyos para pagalawin ang katawan. Ano po? To animate Him. And that's why man is incapable of doing anything without the breath of life, of course. Kung hindi dahil sa breath of life na ibinigay ng Panginoon sa atin, wala tayong kakayanang gawin ang anumang bagay. Ano po? Hindi tayo makakapag-reason, hindi tayo makakapag-express ng ating damdamin, hindi tayo makakapag-decide ng mga gusto nating gawin, kung hindi po dahil sa buhay na ito na ibinigay sa atin. Diba? Kaya the fact na tayo po ay humihinga sa mga oras na ito, pagpapaalala ito kung sino ang nagbigay ng ating buhay at kung kanino dapat natin i-commit ang ating buhay.
Hindi lang basta tayo naniniwala na ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Kailangan din nating, kumbaga in return, paano ko ba dapat iingatan ang buhay na ito? Saan ko ba dapat gagamitin ang buhay kong ito? At ang Diyos din po ang nagbigay sa atin ng ganitong kamalayan. Okay? So as a cross-reference po in Isaiah chapter 2 verse 22. Ito po ang ating mababasa. Stop regarding man in whose nostrils is breath, for of what account is he? Stop regarding man in whose nostrils is breath. Ang masyadong tiwala sa tao, samantalang siya'y humihinga lamang sa dalawang butas ng kanyang ilong. Sino ang nagbigay sa kanya ng buhay? Sino ang nagbigay sa kanya ng hininga na ito? Kaya mga kapatid, ano po? To address the argument about sa Diyos, when it comes sa existence of God, of course, ikaw mismo ang pruweba. Ikaw mismo ang ebidensya na may lumikha. Di ba? Na mayroong lumikha sa atin. Kung paano ka nag-respond, kung paano ka nag-react, kung paano ka nag-reason out, ikaw mismo ang nagpapatunay na mayroong lumikha sa iyo. Mayroong nagbigay sa iyo ng buhay. Okay? And number 3, breath of life signifies God's knowledge of creating man in a place of significance. Ang pagbibigay niya ng buhay sa atin ay nagpapahayag din o nagdidiin din sa kanyang karunungan o kaalaman. His knowledge of creating man in a place of significance, because kung titingnan po natin yung passage, mga kapatid, dun sa ating talata, from verse 5 hanggang verse 9 ng Genesis chapter 2, ano po ang kaganapan before and after the text? Ano po sabi dito? From verse 5, when no bush of the field was yet in the land, and no small plant of the field that had yet sprung up, for the Lord God had not caused it to rain on the land, and there was no man to work the ground. So walang tao, walang halaman, sabi dyan, walang magtitil, okay, walang mag-iingat doon sa lupa, sabi dito. And a mist was going up from the land and was watering the whole face of the ground. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So nilikha ng Diyos ang tao. And the Lord God, right after nilikha ng Diyos ang tao, and the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. Saan niya iniligay ang tao? Sa Eden. Ang Diyos ang nagbigay, hindi lang ng buhay. Okay? He breathed into his nostrils the breath of life. Nag-provide din po ang Diyos ng dakong kanyang kalalagyan, which is the Eden, the garden, the paradise. Di ba? So ito po yung makikita nating kagandahan. Ano po? Kung kailan po nilikha ng Diyos ang tao, kung kailan po niya ginawa ang tao. And out of the ground, the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. So, mapapansin po natin na nagkaroon na po ng intervention kung paano po yayabong ang Eden sa pamamagitan po ng tao, at meron din pong source, mapagkukunan ng kanyang kakainin ang tao na nilikha niya. Kaya sabi dito, the time, kung kailan po nilikha ng Diyos ang tao is talagang hindi po aksidente. Sadyang ito po ang panahon kung kailan magsisimula ang tao at kung ano ang kanyang gagawin ayon po sa kalooban ng Panginoon. And the tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So from without, sabi nga, mula sa isang parang nawalang halaman, okay?
at nangangailangan ng isang mangangalaga, nangangailangan ng isang mamamahala. So, ginawa niya ang tao, at matapos niyang gawin ng tao, ano po sabi dito? He planted a garden in Eden. So, nagtanim siya ng halaman, ang Diyos, at ang tao po ang kanyang inatasan na mga laga. Kagaya ng sinabi niya, kayo'y magpakarami. Di ba? So, matapos niya likhain ng babae. But before that, ano po sabi ng Panginoon? So, siya po yung inatasan po para mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. So, siya nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga may buhay at maging sa mga walang buhay na nilikha ng Panginoon. So, ito po ang naging purpose ng Diyos sa Kanya. Okay? So, it signifies God's knowledge of creating man. That's why kung i-relate po natin sa ating sarili, ako ba'y isinilang sa tamang panahon? Ako ba'y nabuhay sa mundong ito sa tamang panahon? O baka namali lamang ng panahon? So ito po, makikita ho natin, ang lahat ay nagangyari sa tamang panahon ng Panginoon. Nasa tamang panahon ang lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay po natin, mula sa ating pag-iral hanggang sa ating kamatayan, at ang bawat araw na lumilipas. Okay? Kaya tama yung sinabi kanina ni Pastor Jack sa kanyang testimony. Ang lahat ng tama ay alam ng Diyos. So, lahat ng tama ang Diyos na nakakaalam. Sa Diyos natin makikita. At ang lahat ng mali sa atin natin nakikita. Okay? And number 3, the motive for man's creation. The motive for man's creation. Verse 7, last part. And the man became a living creature. Or the living soul. So what is ano ba ang katotohanan sa likod ng sinasabi dito na tayo po ay naging isang buhay na nilalang? Okay? Tayo ay naging isang buhay na nilalang. So sa King James, makikita po natin is living soul. And man became a living soul for several reasons. First, living soul signifies that man is created to know and worship his Creator. Kaya siya nabubuhay na nilalang, kaya siya isang buhay na nilalang, dahil ang nais ng Diyos sa kanya, makilala siya at sambahin siya bilang Diyos. Yan po ang purpose. That is the first kung bakit nilikha ng Panginoon ang tao. And the soul is central to the personhood of human being. So the soul is is central to the personhood. So ito ang tinatawag nating real person. Yung ating kaluluwa, hindi po yung katawan. 'Di ba? Kundi yung kaluluwa natin ang totoo nating pagkatao. Ang totoong tayo. Okay? Kaya isa sa motibo ho o dahilan o yung purpose po ng paglikha sa atin is to know who is our Creator. Sino ang lumikha sa atin? At ang lumikhang ito ay ating kilalanin. Sambahin. He is worthy of our praise. He is worthy of honor. Okay? Yan ang lagi po nating ginagawa. Sa ating panambahan. Patuloy nating kinikilala ang Diyos na gumawa sa atin. Okay? And letter B, living soul is eternal. Not only that, bilang isang nilikha, tayo po ay magpuri at sumamba sa ating manlilikha. Kundi, ang sabi dyan, ang isa pang nakapaloob na katotohanan sa pagiging isang buhay na nilalang, ito'y magpasawalang hanggan. Okay? Hindi ho tayo binigyan ng breath of life na eventually mamamatay siya. Ito ay hindi namamatay. So this living soul is eternal. The fact that every person that we meet is an eternal soul.
Every person that we, sabi nga, yung nakikipag-associate po tayo is an eternal soul. Every human being who has ever lived is a soul. Pakatandaan po natin, ang totoong tao ay hindi ang katawan, kundi ang kaluluwa. At ang bawat taong nakakasalamuha po natin ay meron pong kaluluwa. At ang kaluluwang yan ay magpasawalang hanggan. This is eternal. Diba? And all those souls are still in existence somewhere. Lahat ng mga nangamatay na. Hindi ibig sabihin wala na rin ang kanilang kaluluwa. Ang kaluluwa ho nila ay nasa kung saan. Dalawa lang po yun. Sa walang hanggang buhay o sa kamatayang walang hanggan. Diba? Kaya, kung basahin po natin mabuti yung text, ano po? So, the man became a living creature. Nabubuhay man siya physically. But dahil pumasok po ang kasalanan, siya'y napahiwalay sa Diyos kung kaya't siya'y patay sa Espiritu. At kailangan niya magkaroon ng buhay sa Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So this truth, ano po, na ang kaluluwa po ay hindi namamatay, kundi lumilipat pagkatapos ng kanyang kamatayang pisikal, ay nagpapaalala sa atin for urgency to share the word of salvation. Amen? Okay? So since every human being who has ever lived is a soul, and all those souls are still in existence somewhere, where? Nasaan? Kaya kailangan nilang, sabi nga, sa mga nabubuhay pa, kailangan nilang makilala si Kristo. Makilala nila ang ating Panginoong Hesus. 1 Peter chapter 2, verse 25. First Peter chapter 2, verse... Okay, so from verse 24, basahin ko po. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness, and by his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Christ is the shepherd and overseer of our souls. At siya'y magiging isang dakilang pastol din sa mga taong wala pa sa Kanya. Kung ating ibabahagi urgently, ano po, with urgency and heartily, ang mabuting balita. Kaya, this second gospel concept must serve us, as a challenge para tayo po ay maghumahog sa paghahatid po ng mabuting balita. Because it draws people to the sobering reality of their true identity, that they are, and likewise we are, an earthly material that is given by God with the breath of life to become a living creature or living soul. Isa tayong nilalang na dapat kilalanin ang lumalang at hindi para ituring natin ang sino man o ang sarili nating parang tayo ang lumalang. Ano po? Kaya mga kapatid, this second gospel concept, hindi po maging daan para tayo magmataas sa kung ano tayo ngayon, kundi mas ibaba tayo ng Panginoon sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Tayo manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po for this sovereign reality that we are but dust, and natanggap po namin, tinamu po namin ang buhay. Hindi lamang pisikal, maging espiritual, Panginoon, sa tulong ng aming Panginoong Hesus. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Hesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.